Carla's point of view. Kung may isang bagay na ipinagmamalaki ako sa sarili ko, iyon ay ang hindi ko kailanman ikinahiya ang pagsisimula sa maliit. Hindi ako ipinanganak na mayaman at wala ring negosyong minana mula sa pamilya. Lalo pat anak ako sa una ni mama. May bago na siyang pamilya kaya't hindi na ako nagpakita pa sa kanya. Lahat ng natutunan ko, bunga ng sipag, tiyaga at walang sawang pagtatrabaho. 26 na taong gulang na ako at sa loob ng maraming taon, naging event stylist ako para sa iba't ibang kasal, debut, birthday at corporate events. Nakakapagod ang trabaho dahil halos wala akong pahinga, lalo na kapag sunod-sunod ang bookings. Ngunit sa tuwing nakikita kong natutuwa mga kliyente sa dekorasyong ginawa namin, pakiramdam ko, sulit ang lahat ng pagod. Hindi naman event styling ang pangarap kong maging hanap buhay. Ang pinapangarap ko talaga magkaroon ng sarili kong catering services. Gusto kong balang araw hindi na lang dekorasyon ng inaasikaso ko kung hindi buong event na mismo. Naiisip ko na rin kung anong magiging pangalan ng negosyo ko, kung paano ko idedesign yung opisina, at kung paano kong palalaguin ang kumpanya hanggang makapagbigay rin ako ng trabaho sa ibang tao. Hindi man yun mangyari agad, naniniwala akong darating din ang tamang panahon basta't hindi ako titigil sa pagsisikap. Isang umaga maaga akong dumating sa venue ng isang garden wedding. Kailangan naming matapos ang buong setup bago mag alas 9 dahil alas 10 magsisimula ang seremonya. Pagkababa ko pa lamang ng sasakyan, agad kong tinawag ang mga kasama ko. Sige, ilabasan natin ang lahat ng flowers. Yung backdrop unahin natin para habang inaayos ninyo yun, sisimulan ko na yung stage. Huwag nating sayangin ng oras dahil mamaya nandito na ang bride. Tumango ang mga kasama ko at mabilis na kumilos. Habang inaayos ko ang mga puting rosa sa malaking floral arc, ay lumapit ang assistant kong si Nika habang may hawak na listahan. Ate Carla, saan natin ilalagay yung additional centerpieces na ipinadagdag kagabi? Napatingin ako sa listahan bagong ngumiti. Doon natin ilalagay sa 2 bilog na mesa malapit sa entrance para pagpasok pa lang ng mga bisita, maganda na agad yung unang nakikita nila. O sige ate, copy. Hindi nagtagal ay muli siyang bumalik. Ate, yung coordinator nagtatanong kung kaya para ba nating dagdagan ng fairy lights? Natawa ko ng mahina. Kaya naman pero sabihin mo sa kanya kailangan niyang dagdagan ng bayad dahil syempre dagdag trabaho yun. Natawa rin siya. Ikaw talaga ate? Aba, hindi pwedeng puro libre no? Pangarap kong yumaman ng marangal. Nagkatawanan kaming dalawa bago muling bumalik sa trabaho. Halos tanghali na nang matapos ang lahat. Nang makita kong maayos na ang buong venue, napabuntong hininga ko habang nakangiti. Isa na naman yung proyekto na matagumpay naming natapos. Habang nagpupunas ako ng pawis, ay biglang may 2 kamay na tumakip sa mga mata ko. Sino to? Natatawa kong tanong. Hulaan mo. Napangiti ako agad nang marinig ang boses niya. Joven! Inalis niya ang kamay niya at humarap sa akin habang nakangiti. Tama, ako nga mahal ko. Hindi ko napigilang matawa. Ano ginagawa mo rito? Hindi ba't sabi mo may meeting ka? Natapos ng mas maaga kaya't naisip kong daanan ka. Pinagmasdan niya ang buong venue bago muling tumingin sa akin. Ikaw ang gumawa ng lahat ng ito? Hindi naman ako lang, kasama ko ang team. Ako ang nag-design pero silang kumilos. Magaling ka talaga. Bilib na talaga ako sa mga designs mo. Aniya bago hinaplos ang pisngi ko. Napangiti ako. Kahit pagod ako sa bawat events, nawawala yun dahil kay Joven. Siyang nagbibigay saya sa akin. Para bang bigla niyang inaalis ang pagod ko? Sa isang haplos niya lang at yakap, mawawala ang pagod ko. Naku, wag mo na akong bulahin. Baka may kailangan ka. Natawa siya habang marahang hinawakan ng kamay ko. Wala akong kailangan. Gusto ko lang makita ang girlfriend ko. Gusto ko lang makasamang mahal ko. Sus, ang lakas mo lang talagang mambola. Hindi ka na talaga nagbago. 2 taon na kami magkasintahan ni Joven. At sa loob ng 2 taong yon, wala akong ibang masasabi tungkol sa kanya kung hindi mabait, maalaga at mapagmahal.
Hindi siya yung tipong palaging nagbibigay ng mamahaling regalo pero marunong siyang maglaan ng oras. Kapag alam niyang pagod ako ay susunduin niya ako pagkatapos ng trabaho. Kapag alam niyang wala pa akong nakakain ay siya mismong bibili ng paborito kong pagkain. At sa tuwing kinekwento ko ang pangarap kong magkaroon ng sariling catering business, siya ang unang nagsasabing kaya ko yan. Kumain ka na ba? Tanong niya. Hindi pa. Kaya pala namumutla ka. Excited lang akong matapos ang setup. Yan ang problema sa iyo eh. Mas inuuna mong trabaho kesa sarili mo. Sinabi ko naman sa iyo na mas mainam pa rin magtrabaho ka nang may laman ng tiyan, di ba? Ang tigas talaga ng ulo mo. Napanguso ako sabay irap. Ewan ko ba pero nasanay na kasi ako magtrabaho muna bago kakain. Gusto ko kasi na maayos ang lahat ng setup bago ako magpahinga. Ayos lang naman ako, kaya wag mo na akong sermonan pa. Hindi kita sinasermonan. Sinasabi ko lang na dapat pahalagahan mong kalusugan mo. Palagi ka nalang nalilipasan ng gutom eh. Carla, mahal na mahal kita. At proud ako sa lahat ng meron ka at narating mo ngayon. Naramdaman kong uminit ang pisngi ko. Ito ang gusto ko sa kanya. Palagi niyang pinaparamdam sa akin kung gaano siya ka-proud sa mga achievements ko. Natawa ko dahil masyado na naman siyang nakatitig sa akin. Naku, huwag mo na nga akong titigan ng ganyan. Bakit? Nahihiya ako eh. 2 taon na tayong magkasintahan, nahihiya ka pa rin? Siyempre, masyado ka naman kasi kumakatitig, parang tumatagos sa loob. Bigla siyang natawa, saka ako niyakap. Cute mo talaga. Huwag mo na nga akong binubola. Totoo yan. Maganda ka na, cute ka pa. Mabilis na lumipas sa mga oras. Natapos na rin sa wakas ang event ngayong araw. Pagkatapos naming magligpit, ay niyaya niya akong kumain sa paborito naming restaurant. Habang naghihintay ng order ay muli niyang binuksan ang usapan tungkol sa pangarap ko. May naipon ka na ba para sa negosyo mo? Meron na kahit papano. Magkano na? Hindi ko sasabihin. Bakit? Baka pagtawanan mo ko eh. Hindi ko pagtatawanan ng mga pinaghirapan mo. Huminga ako ng malalim. Malayo pa sa target ko pero masaya na ako kasi kahit papano nadaragdagan buwan-buwan. Siguro nasa 100,000 na rin. Tumango siya. Alam kong darating ang araw na magkakaroon ka ng sarili mong catering. Totoo kaya yun? Oo naman. Paano ka nakakasigurado? Dahil kilala kita. Hindi ka marunong sumuko at napakasipag mong tao. Napangiti ako ng malawak. Salamat! Tandaan mo, kapag dumating ang araw na bubuksan mo ang negosyo mo, ako ang unang customer. Hindi customer, ikaw ang unang iimbitahan ko. Sige ba? Gusto ko yan. Habang nag-uusap kami ay lalo kong naramdaman kung gaano ako kaswerte sa kanya. Sa 2 taon naming magkasintahan, wala siyang ipinakitang dahilan para pagdudahan ko siya. Hindi siya seloso, hindi siya mapagkontrol, at hindi rin siya madamot sa suporta. Madalas pa nga niyang sabihin na gusto niyang makita akong magtagumpay dahil masaya siya kapag natutupad ang mga pangarap ko. Minsan tinatanong ako ng matalik kong kaibigan kung kailan ba kami magpapakasal. Carla, 2 taon na kayo ah. Wala pa ba siyang balak mag-propose? Napangiti lang ako. Hindi naman kailangang madaliin. 2 taon pa lang kami. Nakakaloka ka naman. Bakit? Hindi ka ba excited? Excited naman pero mas gusto kong mangyari yun kapag pareho na kaming handa. Kilala mo ba talaga siya? Oo naman. Isa siyang mabuting tao. May kapamilya na ba siyang nakilala ka? May ilan na. Kamusta naman? Mababait naman sila, lalo na yung pinsan niya at tita niya. At iyon ang pinaniwalaan ko sa mga panahong yon. Kilala ko si Joven bilang isang matagumpay na negosyante na nagsabing wala pa siyang asawa at wala ring anak. Wala akong dahilan para pagdudahan ang bawat salitang sinasabi niya. Dahil sa loob ng 2 taon, wala akong nakitang anumang palatandaang nagsisinungaling siya. Habang pauwi ako ng gabing yon, nakaupo ako sa passenger seat ng sasakyan niya at pinagmamasdan ng mga ilaw sa kalsada. Marahan niyang hinawakan ng kamay ko at bahagya akong napangiti. Pagod ka na? Medyo.
Magpahinga ka bukas. Hindi pwede may isa na naman kaming event. Napailing siya habang natatawa. Ikaw talaga, sobra ng kasipagan mo. Kailangan kong magsipag. Bakit? Dahil gusto kong matupad ang pangarap ko. Mas hinigpitan niya ng konti ang pagkakahawak sa kamay ko bago siya ngumiti. At kapag dumating ang araw na yun, gusto kong kasama mo kong magdiwang. Napangiti ako habang tumatango. Kasama ka naman talaga palagi. Hindi ko alam na ang mga salitang yun ay magiging napakabigat balang araw. Sa mga sandaling yun, ay buo ang tiwala ko sa lalaking nasa tabi ko. Buo rin ang paniniwala kong siya ng taong makakasama ko habang buhay. At ang lalaking makakasama kong bumuo ng lahat ng pangarap na matagal ko nang inaasam. Walang ni katiting na pagdududa ang pumasok sa isip ko dahil para sa akin, sapat ng pagmamahal na ipinakita niya araw-araw upang paniwalaan kong natagpuan ko na ang lalaking hinihintay ko. Mabilis na lumipas sa mga buwan at lalo pang naging maayos ang takbo ng buhay ko. Sunod-sunod ang mga events na hinahawakan ng team namin, kaya halos wala na akong araw na walang ginagawa. Pagod ang katawan ko ngunit masaya ang puso ko dahil pakiramdam ko, unti-unti nang lumalapit ang pangarap kong magkaroon ng sariling catering services. Kahit hindi pa sapat ang ipon ko para makapagsimula, hindi na ako nawawalan ng pag-asa dahil alam kong bawat event na natatapos namin, isa na namang hakbang palapit sa pangarap na matagal ko nang binubuo. Kasabay ng pag-unlad ng trabaho ko ay mas lalo ring tumibay ang relasyon namin ni Joven. Sa 2 taon namin bilang magkasintahan ay halos wala na kaming pinag-aawayan. Sa katunayan, mas madalas na namin pag-usapan ang magiging kinabukasan naming dalawa. Kapag magkasama kami ay hindi lamang tungkol sa negosyo o trabaho ang usapan namin. Kung hindi pati na rin ang magiging bahay namin balang araw. Ang lugar kung saan kami titira. At maging ang bilang ng mga anak na gusto naming magkaroon. Isang gabi habang magkasama kaming naghahapunan sa paborito naming restaurant, bigla niyang hinawakan ng kamay ko. Carla, may gusto sana akong itanong. Napangiti ako habang nakatingin sa kanya. Bakit parang seryoso ka? May iniisip lang ako. Ano naman yun? Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Kapag nakapag-ipon ka na para sa negosyo mo at naging maayos na rin ang lahat sa kumpanya ko, gusto mo na bang magpakasal? Napahinto ako sa pagkain habang nakatingin sa kanya. Totoo ba yung tanong mo? Tumango siya sabay ngiti. Oo naman, gusto kitang pakasalan. Hindi ko napigilang mapangiti. Akala ko matagal mo pa bago mababanggit yan eh. Bakit? Kasi hindi ka naman mahilig sa mga seryosong usapan. Nagbabago rin ang tao at naisip ko na ikaw ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Napatingin ako sa kamay niyang nakahawak pa rin sa kamay ko. Kung tatanungin mo ako kung gusto ko na magpakasal, oo ang sagot ko. Pero syempre gusto kong pareho tayong handa. Ayokong pumasok sa pag-asawa na hindi pa buo ang mga pangarap natin. Mas lalo siyang ngumiti. Yan din ang gusto ko. Kaya hindi kita pinipressure at hindi ako nagmamadali na alokin mo ako ng kasal. Hindi mo naman kailangan. Sa totoo lang, gusto ko na rin bumuo ng sarili nating pamilya. Naramdaman kong uminit ang pisngi ko sa sinabi niya. Ang sarap pala sa pakiramdam na marinig ang ganyang salita mula sa taong mahal mo. Grabe ka naman. Bakit? Kasi masyado mo na akong pinapakilig ngayon. Malakas siyang tumawa habang ako naman pinisil ang ilong niya. Ikaw lang naman ang gusto kong pakiligin at wala nang iba pa. Napailing ako habang natatawa rin. Sana hindi ka magbago. Sana ganyan ka pa rin hanggang sa ikasal tayo. Hindi siya nag-atubiling sumagot. Hindi ako magbabago. Ganun kita kamahal. Sa mga sandaling yon, ay lalo kong pinaniwalaan na siya na talaga ang lalaking makakasama ko habang buhay. Wala akong nakitang dahilan para pagdudahan siya. Napakalinaw ng mga plano niyang kasama ko at hindi ko kailanman naisip na may itinatago pala siyang napakalaking lihim. Lumipas pa ang ilang linggo't dumating ang isa na namang malaking wedding event na kami ang hawak sa dekorasyon. Maaga pa lamang ay nasa venue na kami at abala sa pag-aayos ng bawat detalye.
Gusto kong maging perpektong lahat kaya't isa-isa kong sinusuri ang mga bulaklak, mesa, upuan at stage. Ate Carla, okay na ba rito? Tanong ni Nika habang inaayos ang centerpiece. Lumapit ako at tiningnan ang ginawa niya. Konti pang ayos sa ribbon para mas pantay tingnan. Sige po ate. Habang abala kaming lahat ay napansin kong may isang eleganteng babae ang pumasok sa venue. Nakasuot siya ng simpleng puting dress ngunit halatang mamahalin ang tela. Maayos ang buhok niya at tahimik lamang siyang nagmamasid sa paligid. Akala ko nung una, isa siyang bisita kaya't hindi ko na siya pinansin. Makalipas ang ilang minuto ay lumapit siya sa akin. Ikaw ba si Carla Mendoza? Ngumiti ako bago tumango. Opo. Naaabala ba kita? Hindi naman po dahil konti na lang matatapos na rin ang pag-aayos sa venue. Tumangutango siya habang ako naman nagtatakang nakatingin sa kanya. Naiintindihan ko. Ngumiti rin siya ng tipid bago naglahad ng kamay. Ako nga pala si Gina. Nakipagkamay ako sa kanya. Nice to meet you po. May importante sana akong sasabihin sa iyo Ngayon na po ba? Umiling siya. Hindi, mamaya na lang siguro. Bakit po? Ayokong masira ang trabaho mo Ayokong maabalang ginagawa mo. Hindi ko po yata kayo maintindihan. Pwede naman po tayo mag-usap rito. Kailangan kitang makausap pero gusto kong matapos mo muna ang event na ito. Ilang segundo akong nakatingin sa kanya. Ano kayang sasabihin niya sa akin? Bakit parang masyadong seryoso at importante? Pwede ba tayong magkita pagkatapos? May problema po ba? Meron. Tungkol saan po ba? Tungkol kay Joven. Nanlaki ang mata ko kasabay ng mabilis sa pagtibok ng puso ko. Kilala niyo si Joven? Tumango siya ng mabagal. Oo, kilala ko siya. Napansin niyang naguguluhan ako kaya't marahan siyang ngumiti. Huwag ka mag-alala, hihintayin nating matapos ang trabaho mo bago natin pag-usapan ang tungkol sa kanya. Saan po tayo magkikita? Sa restaurant na malapit dito. Doon kita hihintayin. Tumango ako kahit puno ng tanong ang isip ko. O sige po. Mabilis siyang umalis habang ako naman naiwang litong-lito. Buong maghapong hindi nawala sa isip ko ang sinabi ni Gina. Ilang beses kong sinubukang alalahanin kung saan ko siya nakita. Ngunit wala talaga akong maalala. Hindi rin ako mapakali sa sinabi niyang tungkol kay Joven ang gusto niyang mapag-usapan. Bandang 5:00 ng hapon, natapos din ang event. Matapos naming magligpit ay nagpaalam muna ako sa team ko. Nika, mauna na kayo may kakausapin lang ako. O sige ate. Sumakay ako ng jeep papunta sa restaurant na sinabi ni Gina. Pagpasok ko pa lamang, nakita ko na siyang nakaupo sa isang sulok. Tahimik siyang umiinom ng tubig habang nakatingin sa bintana. Lumapit ako sa kanya. Pasensya na po kung natagalan Ngumiti siya. Ayos lang. Umupo ako sa tapat niya. Pwede niyo na pong sabihin kung bakit niyo ako gusto makausap? Hindi siya agad nagsalita. Sa halip ay dahan-dahan niyang binuksan ang handbag niya at may inilabas na isang brown envelope. Carla, bago ko sabihin ang lahat, gusto kong malaman mo na hindi kita sinisisi. Napakunot ang noo ko. Bakit niyo naman ako sisisihin? Dahil pareho lang tayong biktima. Hindi ko naintindihan ang ibig niyang sabihin. Maingat niyang inilapag ang isang dokumento sa ibabaw ng mesa. Kilala mo ba ito? Kinuha ko ang papel at nagsimula ko yung basahin. Unti-unting nanlamig ang buo kong katawan. Marriage certificate. Nakasulat doon ang pangalan ni Joven kasama ang pangalan ni Gina. Halos hindi ako makahinga at hindi ako agad nakapagsalita. Paulit-ulit kong binasang nakasulat na para bang umaasa akong nagkamali lamang ako ng pagkakaintindi. Totoo ba ito? Mahina akong tanong. Mabilis siyang tumango. Oo, kasal kaming dalawa ni Joven. Napailing ako. Hindi, imposible. Muli siyang naglabas ng ilang litrato. Isa-isang kumalat ang mga iyon sa ibabaw ng mesa. May larawan sila ni Joven sa simbahan. May larawan silang magkasama sa iba't ibang okasyon. May family picture silang kasama ang matatandang magulang.
May mga litrato rin silang nasa ibang bansa. Pakiramdam ko, unti-unting nawawala ang lakas ko. Kaya pala hindi niya ako magawang ipakilala sa mga magulang niya. Kasal na pala siya. Kaya pala nagtaka ko kung bakit sa pinsan na tita niya lang ako pinapakilala. Teka lang, nanginginig kong sabi. Hindi to pwedeng mangyari. Sinabi niyang wala siyang asawa. Sinabi niyang binata siya. Nanginginig ang boses kong sambit. Oo, alam kong yan talagang sasabihin niya sa'yo. Unti-unting namuo ang mga luha sa mga mata ko. Hindi siya pwedeng magsinungaling sa akin. 2 taon. Ipinatong niyang isang kamay niya sa ibabaw ng mesa. Carla, napayuko ako habang pilit pinipigilan ng pag-iyak. Hindi ko alam na may asawa pala siya. Huminga ako ng malalim ngunit lalo lamang akong nahirapang huminga. Ano ba itong nangyayari? Tahimik siyang naghintay na kumalma ko bago muling nagsalita. Legal na asawa ko ni Joven. 5 taon na kaming kasal. Parang may mabigat na bagay na bumagsak sa dibdib ko. 2 taon. Mahina akong sabi. 2 taon akong naniwalang ako ang babaeng pakakasalan niya. Napatingin ako sa kanya. Bakit parang hindi ka galit sa akin? Ngayong nalaman mong may kabit pala ang asawa mo. Bakit? Dahil kitang-kita ko sa mga mata mo na wala kang alam. Mas lalo akong napaiyak. Kung alam ko lang. Nanginginig kong sabi. Hindi ko kailanman papayagan ang sarili kong maging dahilan ng pagkasira ng pamilya niyo. Iyon din ang naisip ko. Totoo po, hindi ko talaga alam. Naniniwala ako sa sinasabi mo. Napahawak ako sa noo. Akala ko ako ng babaeng pakakasalan niya. Alam ko. Napatingin ako sa kanya. Paano niyo nalaman ang tungkol sa akin? Hindi ikaw ang una niyang biktima. Nagsimula siyang magloko ng 2 taon na kaming kasal. Pero dahil mahal ko siya, nanatili akong tikom at manhid. Napanganga ako sa sinabi niya. Ano? Malungkot siyang ngumiti. Matagal nang may iba't ibang babae si Joven. Matagal ko nang nalaman ang tungkol sa mga pambababae niya. Bakit ayaw mo pa siyang hiwalayan? Oo, mahal mo nga siya pero sobra naman yung ginagawa niya sa'yo. Napabuntong hininga siya. May mga dahilan. Tulad ng... Noong una, umaasa pa akong magbabago siya. Nang tumagal na pagod na lang akong umasa. Pangalaway wala na akong balak magmahal pa ulit. Tahimik akong nakikinig. At nang malaman kong tungkol sa iyo hindi agad ako naniwala. Nagpaimbestiga ako. At nakita niyo akong kasama niya? Tumango siya. Oo. Ang akala niyo alam kong may asawa siya? Oo. Pero habang pinapaimbestigahan kita, mas lalo kong napatunayang wala kang alam. Kaya hindi kita sinampal at hindi kita ipinahiya. Unti-unti siyang ngumiti kahit halatang masakit din ang lahat para sa kanya. Dahil pareho lang tayong niloko at ikaw ang pinakamatagal na naging babae niya. At sa tingin ko, ikaw ang mahal niya sa mga naging babae niya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at tuluyan na akong napaiyak. Sa loob ng 2 taon, pakiramdam ko'y gumuho ang lahat ng pinaniniwalaan ko. Ang lalaking inakala kong makakasama ko habang buhay ay meron palang legal na asawa. Ang mga pangarap naming dalawa, ang mga usapan tungkol sa kasal at pamilya, at ang bawat pangakong binitawan niya'y biglang nawala ng saysay. Ngunit sa kabila ng sakit na nararamdaman ko, mas lalo akong nagulat sa babaeng nasa harapan ko. Imbis na sisihin ako, pinili niyang unawain ako. Imbis na ipahiya ko, pinili niyang sabihin ng katotohanan ng may respeto. At sa mga sandaling yon ay pareho naming naunawaan na hindi kami magkaaway. Ang tunay na nanloko at sumira sa aming dalawa ay iisa lamang. At yun ay si Joven. Pagka-uwi ko sa bahay para akong sabog. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Joven. Ngunit hindi niya pwedeng malaman na alam ko na ang totoo. Napatingin ako sa picture namin.
at doon bumuhos sa mga luha ko. Hindi ko alam na buong pagsasama namin, kabit lang pala ako. Sa sobrang pagod, nakatulog ako habang umiiyak. Nagising na lang ako nang may humahaplos sa pisngi ko. Ayos ka lang ba, love? Bakit nakatulog ka nang umiiyak? Dahan-dahan akong napaatras bago alanganing ngumiti. Habang nakatingin ako sa kanya ngayon, parang gusto ko na siyang sapakin sa muka. May napanaginipan lang akong nakakalungkot, kaya siguro umiiyak ako habang tulog. Talaga? Akala ko nakatulog ka nang umiiyak. Hindi. Tipid kong sabi sabay iwas ng tingin. Parang wala ka sa mood ngayon ah. Hindi naman pero gusto ko munang magpahinga. Yung ako lang muna mag-isa rito? Nakita kong gumuhit ang lungkot sa mga mata niya. Pero alam kong kadramahan niya lang yun. Magaling siyang umarte eh. O sige, sa susunod na lang tayo magkita. Aalis na muna ako. Anya bago lumabas sa kwarto. Ilang linggo na ang lumipas nang malaman ko ang buong katotohanan tungkol kay Joven. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin tuluyang nawawala ang sakit na iniwan ng ginawa niya sa akin. Maraming gabi ang lumipas na halos hindi ako makatulog dahil sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, naaalala ko ang lahat ng pangakong binitawan niya. Naaalala ko kung papaano niya ako pinaniwalang ako ang babaeng pakakasalan niya. At kung papaano niyang paulit-ulit na sinabing wala siyang asawa. Hindi ko akalaing sa loob pala ng 2 taon, ay nabuhay ako sa isang napakalaking kasinungalingan. Gayunpaman, sa halip na magkulong sa sakit ay pinili kong bumangon dahil alam kong wala nang maidudulot sa akin ang patuloy na pag-iyak. Sa mga nagdaang linggo ay naging madalas ang pag-uusap namin ni Gina. Hindi katulad nung una kaming nagkita na parehong mabigat ang loob naming dalawa dahil sa katotohanang pareho kaming niloko ni Joven. Unti-unti kaming naging komportable sa isa't isa at napagdesisyonan naming huwag hayaang makahanap pa siya ng panibagong mabibiktima. Para ilantad ang lahat ng panlilinlang na matagal niya nang ginagawa. Isang Sabado ng umaga nagkita kami sa isang maliit na coffee shop na malayo sa opisina ni Joven. Hindi iyon ang unang beses naming nagkita matapos ang revelasyong nalaman ko. Sa katunayan, ilang beses na kaming nagkikita sa iba't ibang lugar upang walang makapansin sa ginagawa naming pag-iimbestiga. Pareho naming alam na kailangan naming maging maingat. Dahil kapag nalaman ni Joven ang binabalak namin, tiyak na itatago niyang lahat ng ebidensyang maaaring magpatunay sa mga kasalanan niya. Pagkaupo ko sa harap ni Gina ay napansin kong may dala siyang makapal na envelope at isang maliit na notebook. Inilapag niya mga yun sa ibabaw ng mesa bago siya tumingin sa akin. Carla, nitong mga nakaraang araw, marami akong natuklasan. Napatingin ako sa envelope. Tungkol na naman ba kay Joven? Tumango siya. Oo, at sa tingin ko mas malala pang lahat kesa sa inaakala natin. Sa totoo lang pakiramdam ko wala na siyang kayang ikagulat pa sa akin. Bahagya siyang napailing. Yan din ang akala ko noon, pero nagkamali ako. Binuksan niya ang envelope at isa-isang inilabas sa mga photocopy ng ilang dokumento. Tingnan mo to. Maingat kong kinuha mga papel at sinimulang basahin ang mga nakasulat. Ilang resibo ang naroroon. May mga bank transaction, credit card statements, at ilang dokumentong may pangalan ng kumpanya ni Joven. Bakit may mga personal siyang gastos na nakapangalan sa kumpanya? Tanong ko habang nakakunot ang noo. Yan din yung napansin ko. Patuloy akong nagbasa hanggang sa makita kong sunod-sunod na pagbabayad sa mamahaling kondominium, mga hotels at alahas na hindi ko naman kailanman nakita sa kanya. Hindi niya naman binibigay sa akin ng mga ito ah. Hindi rin sa akin. Unti-unti akong napatingin kay Gina. Kung ganun, kanino napupunta ang lahat ng yan? Huminga siya ng malalim bago sumagot. Yan ang gusto nating malaman. Seryoso akong napaisip habang isa-isang binabalikan ang lahat ng alaala ko kasama si Joven. Noon akala ko normal lamang na palagi siyang may business trip at madalas na nawawala ng ilang araw dahil abala siya sa pagpapatakbo ng negosyo. Ngunit ngayon, nagsisimula ako ng pagdugtong-dugtungin ng lahat ng mga pangyayaring dati ay hindi ko napapansin. Sa tingin mo ba, marami pa siyang ibang babae? Tanong ko. Hindi agad sumagot si Gina. Ilang segundo muna siyang nanatiling tahimik bago tumango. Oo. Bakit parang siguradong sigurado ka?
Dahil may mga pagkakataong hindi tugma ang mga dahilan niya. Kapag sinasabi niyang nasa Cebu siya, may resibo akong nakitang ginamit ang credit card niya sa Maynila. Kapag sinasabi niyang nasa meeting daw siya, may mga hotel bookings siyang binayaran sa ibang lugar. Napahawak ako sa noo. Grabe, hindi ko akalain ganito pala talaga siya. Ni ako man hindi ko rin inakala nga abot siya sa ganito. Muli niyang inilabas ang ilang litrato. Nakuha ko mga ito mula sa isang private investigator. Isa-isang tiningnan ko mga larawan. Sa bawat litratong nakikita ko ay tila unti-unting nabubuo ang tunay na pagkatao ni Joven. May kasama siyang iba't ibang babae sa iba't ibang restaurant at hotel. May mga larawang magkayakap sila at may ilan pang magkakahawak kamay habang namimili sa mga mamahaling boutique. Hindi ko namalayang napabuntong hininga na lamang ako. Grabe! Sobrang kati naman pala ng lalaking to. Hindi marunong makontento sa isang putahe. Yan din ang sinabi ko na makita ko ang mga yan. Napatingin ako kay Gina. Ang galing niyang umarte. Ang galing niyang magpanggap na caring siya. Mabait at maasikaso. Yun pala, iba-ibang putahe ang tinitikman niya. Kapag natapos na siya sa akin, sa iba naman siya. Paano mo natitiis na makasama pang lalaking yun? Wala nang nagaganap sa amin simula nung nakaraang buwan. Nandidiri na kasi ako sa kanya. Parang hindi ko na maatim na kung kani-kanino niyang ginagawang dapat sa akin lang. Pakiramdam ko nga napakababang uri ko na ng babae ngayong ako ang legal na asawa. Sobrang sakit sa akin na ganito lang ako para sa kanya. At sobra akong nagsisisi na pinakasalan ko pa siya. Nakaramdam ako ng matinding awa para kay Gina. Alam kong hindi biro ang sakit na nararamdaman niya ngayon. Grabe ang sakit at trauma na pinaparanas sa kanya ni Joven. At napahanga niya ako sa pagiging matatag niya. Dapat sa lalaking yun pinuputulan Gigil kong sabi. Unti-unti ring gumaan ang usapan naming dalawa. Matapos ang napakaraming linggong pagdurusa, naramdaman kong may isang taong tunay na nakakaunawa sa lahat ng sakit na dinadala ko. Hindi niya ako hinuhusgahan at hindi rin niya ipinaramdam na ako ang dahilan ng pagkasira ng pamilya nila. Sa halip, ay tinanggap niya ako bilang kapwang biktima ng nag-iisang taong marunong magsinungaling at manloko. Habang tumatagal ang pag-uusap namin, napansin kong mas madalas na rin siyang ngumiti. Hindi na katulad nung una naming pagkikita na halos wala akong makitang emosyon sa mukha niya. Maliban lang sa pagod at kalungkutan. Alam mo, Carla, sabi niya habang nakangiti. Ngayon lang ulit ako nakaramdam na may kakampi ako. Napangiti rin ako. Ako rin. Sa totoo lang, kung hindi kita nakilala baka hanggang ngayon iniisip kong ako ang may kasalanan. Umiling siya. Hindi tayong may kasalanan. Si Joven ang gumawa ng lahat ng ito. Kaya dapat turuan siya ng leksyon. Tumango ako habang mariing isinarang folder na nasa harapan namin. At sisiguraduhin nating malalaman ng lahat ang katotohanan. Akala nila napakabuting asawa ni Joven? Hindi nila alam kung gaano karumi ang ginagawa niya. Magkasakit sana siya. Wish ko nga tubuan ng galis yung itlog niya. Hindi ko napigilang matawa ng malakas sa sinabi niya. Habang siya naman, napailing na lang din. Makalipas ang 2 buwan, tuluyan ang naging bahagi ng araw-araw naming gawain ni Gina ang palihim na pag-iimbestiga sa mga negosyo at transaksyon ni Joven. Sa umpisa ay nakala naming madali lamang ang lahat dahil marami na kaming nakalap na resibo, bank statements at mga litrato. Ngunit habang mas lumalalim ang pagsisiyasat namin, lalo naming napagtanto na napakarami pa pala naming hindi nalalaman tungkol sa tunay niyang pagkatao. Hindi lamang pala siya isang lalaking marunong magsinungaling sa mga babae, kung hindi isa ring taong kayang gawin ang lahat para sa sariling kapakanan, kahit masira pa ang buhay ng sarili niyang pamilya. Isang umaga'y tinawagan ako ni Gina. Carla, may gusto sana akong ipakilala sa iyo sabi niya sa kabilang linya. Napatingin ako sa cellphone habang inaayos sa mga sample ng dekorasyon para sa isang corporate event. Sino naman yun? Isang forensic accountant. Napakunot ang noo ko. Forensic accountant? Oo, siyang tutulong sa atin na suriin ang mga financial records ng kumpanya ni Joven. Matagal ko na siyang kilala dahil minsan na siyang naging consultant ng kumpanya ng kuya ko. Tiwala ka ba sa kanya? Higit pa ron, kilala siya sa pagiging tapat at napakahusay niya sa trabaho niya.
Napaisip ako sandali bago sumagot. Oo sige, kailan ba tayo magkikita? Ngayon hapon. Bandang 3:00 ng hapon ay nagtungo ako sa opisina ni Gina. Pagpasok ko sa conference room, nadatnan ko siyang may kausap na isang matangkad na lalaki. Nakasuot ito ng kulay abong long sleeves na maayos ang pagkakaplansya at simpleng itim na slacks. Wala siyang anumang mamahaling alahas maliban sa relo niyang kulay pilak. Tahimik lamang siyang nakaupo habang binabasa ang ilang dokumentong nasa harapan niya. Nang marinig niya ang pagbukas ng pinto, marahan siyang tumayo. Carla, siya si Hunter Reyes, sabi ni Gina. Ngumiti ako ng tipid. Guwapo ang lalaking nasa harapan ko. Malaki ang katawan at lalaking lalaki ang dating. Basta, maangas. Yung tipong kayang-kaya kanyang ipagtanggol. Magandang hapon. Nakipagkamay siya sa akin. Magandang hapon rin. Marami na akong narinig tungkol sa'yo mula kay Gina. Napangiti ako ng alanganin. Sana puro mabuti. Sabi ko sabay tawa. Gumuhit ang ngiti sa labi niya. Oo, lahat. Napansin kong hindi siya katulad ni Joven. Hindi siya yung tipong palabiro o mahilig magpakitang gilas. Kalmado siyang magsalita at tila pinag-iisipan muna ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya. May kakaiba ring kapanatagan sa paraan ng pakikitungo niya. Kaya kahit unang beses pa lamang kaming nagkita, hindi ako nailang sa kanya. Pagkatapos naming naupo ay agad niyang inilatag ang mga dokumentong nasa mesa. Sinuri kong ilan sa mga financial statements na ipinadala sa akin ni Gina. Napatingin kaming dalawa sa kanya. May problema ba? Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Meron. Ano bang nakita mo? Tanong ni Gina. Sa unang tingin malinis ang accounting records ng kumpanya. Ngunit nang himayin ko ang bawat transaksyon ay napansin kong may paulit-ulit na paglilipat ng malaking halaga ng pera sa iba't ibang accounts. Ibig sabihin, may taong sadyang nagtatago ng totoong pinanggagalingan ng pera. Tahimik kaming nakinig habang isa-isa niyang ipinapakita ang mga dokumento. Halimbawa, may perang inilabas ang kumpanya para sa renovation ng isang warehouse. Ngunit nang i-check ko ang permit, wala namang isinasagawang renovation. Teka, sabi ko habang nakatingin sa papel. Kung ganun saan napunta yung pera? Malamang, sa luho niya. O di kaya binibigay niya sa mga babae niya. Tumango si Gina. Oo, ang kumpanyang yon, binuo naming dalawa tapos siya lang palang sisira. At hindi lang yon, dagdag pa ni Hunter. May inilabas pa siyang isa pang folder. May mga properties ring isinanla nitong nakalipas na 2 taon. Anong property? Isa-isang binuksan ni Hunter ang mga dokumento. 2 warehouse, isang commercial building, at ang vacation house ninyo sa Tagaytay. Biglang namutla si Gina. Imposible. Totoo ang mga dokumentong to. Hindi pwedeng mangyari yan dahil kailangan ng pirma ko sa mga ganung transaksyon. May posibilidad na pineke ang pirma mo. Nanlaki ang mga mata naming dalawa. Pineke? Tumango siya. Yan ang isa sa mga tinitingnan ko ngayon. Napahawak si Gina sa noo. Hindi ko maintindihan to. Teka lang, sabi ko. Kung isinanla niya ang mga ari-arian, saan niya dinala yung perang nakuha niya? Agad na tumingin sa akin si Hunter. Sa tingin ko, naghahanda siyang umalis. Napakunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? May mga records akong nakita na mga inquiry tungkol sa paglipat ng malaking halaga ng pera sa ibang bansa. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ibig mong sabihin? Tama ang iniisip mo. Huminga siya ng malalim saka tumingin kay Gina. Posibleng plano niyang tumakas kapag bumagsak na ang negosyo niyang mag-asawa, Gina. Pakiramdam ko, lalo kong nakilala ang totoong pagkatao ni Joven. Hindi lamang pala niya niloko ang mga babaeng nagtiwala sa kanya, pati ang sarili niyang pamilya. Handa niyang isakripisyo para lamang mailigtas ang sarili. Napahawak si Gina sa noo habang nanginginig ang boses niya. Hindi ko na siya kilala. Napakasama niya. Ano bang kasalanan ko sa kanya para gawin niya sa akin to? Lumapit ako sa kanya at marahang hinawakan ang balikat niya. Gina,
Paano niya nagawa to sa akin? Bakit ba ganito siya kasama? Umiiyak na wika ni Gina. Ayoko nang maghintay. Biglang sabi ni Gina. Gina, baka mas mabuting kumalma ka na muna. Hindi. Mahigpit niyang isinara ang folder. Panahon na para malaman niya na alam ko ng lahat. Kinagabihan ay sabay-sabay kaming nagtungo nila Gina at Hunter sa bahay nila. Habang nakaupo ako sa loob ng sasakyan, ramdam ko ang sobrang bilis ng tibok ng puso ko. At sa pagkakataong to, wala na ang dating Carla na bulag sa pagmamahal. Napansin ni Hunter ang mahigpit kong pagkakahawak sa bag at marahan niya akong tinapik sa balikat. Handa ka na ba? Huminga ako ng malalim bago tumango. Oo, matagal ko nang hinihintay ang araw na ito eh. Napatingin naman sa akin si Gina. Huwag kang mag-alala, magkasama tayo rito. Sabay-sabay kaming bumaba ng sasakyan at nagtungo sa malaking pintuan ng bahay. Si Gina ang unang pumindot sa doorbell. Makalipas ang ilang segundo, bumukas ang pinto at bumungad sa amin si Joven. Ngunit pagkakita pa lamang niya sa aming tatlo, agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Nanlaki ang mga mata niya habang salitan kaming tinitingnan. Gina! Carla! Pagkatapos ay napatingin siya kay Hunter. At sino naman siya? Hindi sumagot si Hunter at nanatili lamang siyang tahimik na nakatayo sa tabi namin. Napansin kong tila nawala ng kulay ang mukha ni Joven nang muli siyang tumingin sa akin. Carla, anong ginagawa mo rito? Hindi ko napigilang matawa ng mapait. Hindi mo ba ako inaasahang makita? Makinig ka muna sa akin. Hindi ko siya hinayaang magsalita pa. 2 taon mo akong niloko, Joven. 2 taon mong sinasabi sa akin na wala kang asawa. 2 taon mong pinangako na akong pakakasalan mo. Tapos ngayong nahuli ka na, gusto mo akong makinig? Bahagya siyang napaatras. Carla, may paliwanag naman ako. Huwag mo nang sayangin ang oras mo dahil sawa na ako sa mga kasinungalingan mo. Humakbang si Gina at inilapag sa mesa sa salang makapal na folder na dala niya. Mas mabuti sigurong sa akin ka na lang magpaliwanag, ano? Napatingin si Joven sa folder. Ano yan? Buksan mo. Nag-alinlangan siyang kunin ang mga dokumento ngunit nang mabasa niya ang unang pahina, agad siyang namutla. Saan niyo nakuha mga ito, ha? Malamig ang boses ni Gina nang sumagot. Yan bang una mong itatanong? Hindi mo ba muna itatanggi? Ano bang gusto mong marinig? Gusto kong marinig ang katotohanan. Bakit mo sinanla ang ari-arian natin? Saan mo din nalang pera? Sa mga babae mo? Gina, mahinang sabi ni Joven. Ang akala ko nung una pambababae lang ang kasalanan mo. Pero grabe, mas malala pa pala yung mga kasalanan mo. Grabe, iba ka. Singit ko sa usapan. Hindi nyo naiintindihan eh. Kami? Kami ang hindi nakakaintindi? Isinanla mo ang mga ari-arian ng pamilya natin ang hindi ko alam. Pineke mo ang pirma ko. Ginamit mong pera ng kumpanya para suportahan yung mga babae mo. Tapos ngayon sasabihin mong kami ang hindi nakakaintindi? Galit na wika ni Gina. Umigting ang panga ni Joven. Kailangan ko ng pera eh. Para saan? May mga investment ako. Investment? Yan bang tawag mo sa pagmababae mo? Gigil kong sabi. Napatingin siya sa akin ngunit wala siyang naisagot. Kaya muling nagsalita si Gina. Hindi pa dyan nagtatapos. May inilabas pa siyang isang folder. Nalaman na rin namin ang plano mong tumakas palabas ng bansa. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Joven. Ano? Akala mo hindi namin malalaman? Tumigil ka na nga, Gina. Hindi. Ngayon pa lang ako nagsasalita. Tahimik lamang si Hunter habang pinagmamasdan ng dalawa bago siya nagsalita sa kalmadong boses. Lahat ng transaksyon, nasuri na. May sapat na kaming ebidensya para patunayang ginamit mo ang pera ng kumpanya sa mga personal mong gastos at sa lihim mong relasyon. Bigla ang sabi ni Hunter. Ikaw ang may pakana nito, no? Sinusunod ko lang ang utos sa akin. Napahawak si Joven sa noo. Mga hayop kayo! Hindi niyo ako mapapabagsak!
Sigaw ni Joven. Talaga ba? Pero bakit kabado ka? Natahimik si Joven. At habang abala pa sila sa pagbabangayan, pasimple na akong nag-message sa kaibigan kong pulis. Ito na ang araw kung saan matatapos na ang kalokohan ni Joven. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Hindi naging madali ang mga sumunod na linggo matapos madala sa kulungan si Joven. Ang akala ng marami kapag nakulong na ang taong naging dahilan ng lahat ng problema, otomatiko ring mawawala ang bigat na matagal mo nang dinadala. Ngunit mali pa lang akalang yon. Habang nakakulong si Joven, ay ako naman ang naiwan upang harapin ang lahat ng kaguluhang iniwan niya. Halos araw-araw akong nasa opisina ng kumpanya, bangko, opisina ng abogado, at iba-ibang ahensya upang isa-isang ayusin ang mga problemang ginawa niya. Maraming dokumento ang kailangang pirmahan, maraming empleyado ang kailangang kausapin, at napakaraming taong naghihintay ng malinaw na paliwanag tungkol sa kinahinatnan ng negosyo namin. Sa tulong ni Hunter at ang legal team, isa-isa naming sinuri ang lahat ng records ng kumpanya. Doon ko tuluyang nakita kung gaano nakalalim ang mga kasinungalingang itinago ni Joven sa loob ng maraming taon. Hindi lamang pala iisang ari-arian ang isinanla niya. Halos lahat ng mahahalagang properties na pinaghirapan naming buuin, ginawa niyang collateral nang hindi ko nalalaman. Ang mas masakit pa ron, pineke niyang pirma ko sa ilang dokumento upang magmukhang pumayag ako sa lahat ng transaksyon. Napabuntong hininga ko habang nakaupo sa opisina ng abogado. Attorney, may pag-asa pa ba nating mabawi ang lahat ng yon? Ngumiti siya ng bahagya bago isinara ang hawak niyang folder. Hindi po magiging madali pero may pag-asa pa. Dahil napatunayan nating may forgery nangyari at malinaw na walang consent mula sa inyo. Malaki ang posibilidad na maibalik ang karamihan sa mga ari-arian. Pakiramdam ko'y bahagyang gumaan ang dibdib ko. Salamat. Kahit gaano kahirap, gusto kong maibalik ang lahat ng pinaghirapan namin. Gagawin natin ang lahat ng legal na paraan. Lumipas sa mga araw na halos wala na akong ibang ginawa kung hindi asikasuhin ang bawat problema. Minsan 12:00 na ng gabi bago ako makakauwi. Madalas nakakatulog akong nakabukas pang laptop dahil sa dami ng financial reports na kailangan kong basahin. Ngunit sa kabila ng pagod, ay hindi ko hinayaang manaig ang panghihina ng loob. Ayokong tuluyang masira ang kumpanyang ilang taon ko ring tinulungan na palaguin. Makalipas ang ilang linggo, unti-unti naming nabawi ang ilan sa mga warehouse, commercial properties, at iba pang ari-ari ang isinanla ni Joven. Hindi man agad na ibalik ang lahat, sapat na yun upang muling makabangon ng kumpanya at maibalik ang tiwala ng mga empleyado. Kasabay ng pag-aayos ng negosyo, ginawa ko rin ang matagal ko nang dapat na ginawa. Nag-file ako ng annulment laban kay Joven. Habang pinipirmahan ko ang mga dokumento, wala na akong nararamdamang pag-aalinlangan. Noon natatakot akong wakasan ng kasal namin dahil umaasa pa akong magbabago siya. Ngunit ngayon, wala nang natitira pang dahilan upang manatili sa isang relasyong puro kasinungalingan ang naging pundasyon. Handa na po ba kayo? Tanong ng abogado. Matagal ko nang hinintay ang araw na ito. Hindi ko na kayang manatiling asawa ng isang lalaking paulit-ulit akong niloloko. Pagkalabas ng balita tungkol sa annulment, agad akong pinuntahan ng mga magulang ni Joven. Akala ko nung una, ako ang sisisihin nila sa nangyari ngunit kabaliktaran ang nangyari. Pagpasok pa lamang ng ama ni Joven sa opisina, ay mabigat na agad ang mukha nito. Gina. Tumayo ako bilang paggalang. Magandang hapon po. Pasensya ka na. Hindi namin inakalang ganito kalala ang mga ginawa ng anak namin. Huminga ng malalim ang kanyang asawa bago nagsalita. Pinagtakpan namin siya noon dahil akala namin simpleng pambababae lang naman ang problema niya. Hindi namin alam na pati negosyo at pamilya niyo sinisira niya na. Napayuko sila pareho. Napahiya kami bilang mga magulang. Nakakulong na siya ngayon at wala kaming balak na gamitin ng impluwensya namin para mailabas siya. Kung ano naging kasalanan niya, kailangan niyang pagbayaran yon. Nakahinga ako ng maluwag.
Hindi ko po hinihiling na kamuhian yung sarili niyong anak. Mabilis na umiling ang ama ni Joven. Anak pa rin namin siya pero hindi namin kayang suportahan ang maling ginawa niya. Ilang sandali pa'y muling nagsalita ang ina nito. Mas galit pa nga kami sa kapatid ko at sa anak niya. Dahil matagal na pala nilang alam ang lahat. Alam nilang maraming babae si Joven. Alam nilang ginagamit niya ang pera sa kumpanya. Alam pala nilang isinanla niyang ari-arian pero wala silang sinasabi sa amin. Kung nagsalita lang sana sila noon pa, baka hindi na lumalang lahat. Tumango ako habang tahimik na nakikinig. Pinutol na namin ang relasyon namin sa kanila. Ayokong magkaroon ng mga kamag-anak na kayang manahimik habang sinisira ng sariling dugo ang buhay ng ibang tao. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Nakita kong tunay na nasaktan din palang magulang ni Joven sa nangyari. Makalipas ang ilang araw ay nakipagkita ko kay Carla sa isang maliit na cafe. Pagdating ko ay nauna na siyang dumating at nakangiti niya akong sinalubong. Salamat sa pagpunta. Umupo ako sa harapan niya. Kamusta ka na? Mas magaan ang mukha niya kesa nung una kaming nagkita. Mas maayos na, unti-unti na rin nakakabangon. Napangiti ako. Mabuti naman kung ganon. Ilang segundo siyang natahimik bago marahan niyang hinawakan ang kamay ko. Gina, gusto sana kitang pasalamatan. Para naman saan? Dahil hindi mo ako sinisi. Kung ibang babae sigurong nasa kalagayan mo noon baka sinampal mo pa ako at ipinahiya sa harap ng maraming tao. Pero pinili mong unawain ako dahil alam mong pareho lang tayong biktima. Pareho lang tayong niloko. Bakit pa tayo mag-aaway? Napaluha siya habang nakangiti. Hindi ko makakalimutan ang ginawa mo para sa akin. Marahan kong pinisil ang kamay niya. At hindi ko rin makakalimutan na kahit nasaktan ka, pinili mo pa rin tumulong para mailabas ang katotohanan. Kung hindi nga dahil sa tapang mo, baka hanggang ngayon patuloy pa rin niyang niloloko maraming babae. Tumango siya habang pinupunasan ng luha. Simula ngayon, magiging matalino na ako sa pagpili ng lalaki. Ayoko nang maranasan pang maloko. Ngumiti ako. Tama yan. Pareho nating karapat-dapat ang panibagong buhay. At sa pagkakataong to, siguraduhin nating hindi na natin hahayaang may muli pang sumira sa kapayapaang matagal nating ipinaglaban. Nagkatinginan kaming dalawa at sabay na napangiti. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng sakit na pinagdaanan namin, pareho naming naramdaman na hindi man naibalik ang mga nawala sa amin. Meron namang bagong pag-asa na unti-unting bumuo sa mas maayos na bukas. Carla's point of view. Makalipas ang 2 linggo'y unti-unti nang bumalik sa normal ang takbo ng buhay ko. Matapos ang lahat ng nangyari kay Joven, napagdesisyonan kong ituon muna ang buong oras at atensyon ko sa event styling business na matagal ko nang pinaghihirapan. Mas naging abala ako sa pagtanggap ng iba't ibang bookings at halos bawat linggo ay may kasal, birthday, corporate event o debu akong inaasikaso. Napansin ko ring mas dumami ang mga kliyente ko dahil may ilang customers na nagre-rekomenda ng serbisyo ko sa kanilang mga kaibigan. Kahit pagod na pagod ako sa halos araw-araw na pag-iikot at pagmumonitor ng mga dekorasyon, masaya pa rin ako dahil pakiramdam ko ay unti-unti ko nang binubuo muli ang buhay na minsang winasak ng maling taong pinagkatiwalaan ko. Nang Sabado ng hapon, maaga kaming dumating ng buong team ko sa isang marangyang hotel sa Makati para ihanda ang venue ng isang debut. Isa yun sa pinakamalaki kong proyekto sa buwang yun, kaya personal kong siniguradong maayos ang bawat detalye. Habang inaayos ko ang mga bulaklak sa pangunahing entablado ay nilapitan ako ng isa sa mga staff. Ma'am Carla, may naghahanap po sa inyo. Napatingin ako sa kanya. Sino raw? Hindi ko po kilala pero nasa lobby po ma'am. Tumango ako't agad na nagtungo sa lobby. Pagdating ko ron, bahagya akong natigilan nang makita kung sinong naghihintay. Hunter? Napalingon siya sa akin at agad na ngumiti. Magandang hapon. Anong ginagawa mo rito? Hindi ako nandito dahil sa trabaho. Pamangkin ko yung debutante ngayon. Talaga? Ang liit naman pala ng mundo. Ganun nga ang sabi nila. Natawa na lang ako sa sinabi niya. Akala ko may bagong financial investigation ka na naman dito Sa pagkakataong to, dito lang muna ako.
Mas bagay nga sa yung nakarelax lang kesa seryoso. Talaga ba? Oo, hindi ka kasi mukhang laging galit kapag wala kang hawak na mga dokumento. Hindi naman ako laging seryoso ah. Talaga lang kasi nung una tayong nagkita akala ko robot ka eh. Napailing siya habang natatawa. Grabe ka naman. Biro lang. Nagkwentuhan pa kami ng ilang minuto bago ko nagpaalam. Uy, kailangan ko nang bumalik sa venue. Marami pa akong aasikasuhin eh. O sige, mamaya na lang ulit. Lumipas ang ilang oras at naging maayos ang buong programa. Pagkatapos namin magligpit ng mga gamit, ay halos 10:00 na ng gabi. Paglabas ko ng hotel ay nakita kong nakasandal si Hunter sa sasakyan habang tila naghihintay ng kung sino. Pagkakita niya sa akin, agad siyang ngumiti. Sa wakas, natapos ka rin. Napatingin ako sa kanya. Oh, wag mo sabihin kanina ka pa naghihintay. Hindi naman. Bakit, may kailangan ka ba? Bahagya siyang nag-aalangan bago nagsalita. Kung hindi ka pa sana pagod, gusto sana kitang ayaing magkape? Hindi ko napigilang mapangiti. Okay, sige. Mahilig ako magkape. Basta libre mo Tumatawa kong sabi. Deal, yun lang pala eh. Makalipas ang ilang minuto ay nakaupo na kami sa isang tahimik na coffee shop na bukas pa kahit gabi na. Pagkaupo pa lang namin, agad akong umorder ng paborito kong iced coffee. Habang si Hunter naman ay hot americano lang ang kinuha. Napatingin siya sa akin. Parang masaya ka. Kapag may kape, automatic masaya ako. Ganun ba yun? Oo, kahit pagod na pagod ako, basta may kape parang nabubuhay ulit ako. Mahina siyang natawa. Ngayon ko lang nalaman na ganun ka pala kahilig magkape. Kung araw-araw mo akong iniimbita sa coffee shop, hindi ako tatanggi. Napangiti siya bago sumimsim ng kape. Habang tumatagal ang usapan namin ay napunta yun sa personal naming buhay. Carla, kung okay lang itanong, sinong kasama mo sa bahay? Huminga ako ng malalim bago sumagot. Mag-isa lang ako. Akala ko may kasama kang pamilya. Asan ang pamilya mo? Matagal nang wala si Papa eh. Tapos ang mama mo? May mapait akong ngiti. May sarili na siyang pamilya. Nag-asawa siya mula nung bata pa ako. Hindi naman kami magkaaway pero matagal na kaming hindi magkasama sa isang bahay. Kaya pala napakasipag mo magtrabaho. Nasanay na lang siguro ko. Wala rin naman kasi akong ibang aasahan eh. At saka ito ang ginagawa kong libangan ko para hindi ako makaramdam ng lungkot. Naiintindihan kita. Tinaasan ko siya ng kilay. Ikaw, ano namang kwento mo? Bukod sa pagiging forensic accountant. Sa totoo lang, hindi naman talaga yun ang pangunahing trabaho ko. Ano? Forensic accounting ang profession ko pero mahilig din ako sa business. Talaga? May iba't iba akong franchising business. May mga restaurants, convenience stores, at ilang coffee shops na pinapatakbo ng management team ko. Paminsan-minsan lang ako tumatanggap ng forensic investigation kapag may mga kasong interesado akong hawakan. Nanlaki ang mga mata ko. Ang dami mo palang negosyo. Unti-unti ko lang ding binuo. Kaya pala parang hindi ka kinakabahan sa pera. Hindi rin. Dumaan din ako sa panahong nagsimula sa maliit. Mas lalo akong humanga habang nakikinig sa kanya. Hindi siya katulad ng ibang mayayamang nakilala ko noon na mahilig magyabang. Simple lang siyang magsalita at hindi niya pinaparamdam na mas mataas siya kesa sa ibang tao. Halos 2 oras kaming nagkwentuhan nang hindi ko namalayang lumalalim na palang gabi. Napatingin siya sa relo. Gabi na, ihahatid na kita. Wag na, magtataksi na lang ako. Hindi na, baka kung ano pang mangyari sa'yo eh. Para saan pang may sasakyan ako kung hindi naman kita ihahatid? Nakakahiya naman sa'yo. Wala kang dapat ikahiya. Gusto kong makauwi kang ligtas. Wala na rin akong nagawa kung hindi ang pumayag na lang ako. Pagdating namin sa harap ng bahay ko ay agad niyang pinatay ang makina. Salamat sa kape. Ako ang dapat magpasalamat. Bakit? Dahil matagal na rin akong hindi nakakapagkwentuhan ng ganun kasaya. Pwede naman nating ulitin. Hindi ko na malayang napangiti rin ako. O sige, sa susunod ulit. Pagkababa ko ng sasakyan ay kumaway muna siya bago tuluyang umalis.
Habang pinagmamasdan kong papalay yung sasakyan niya, ay hindi ko napigilang mapailing sa sarili ko. Ano ba itong nangyayari sa akin? Parang may crush na agad ako sa lalaking yun. Mahina akong bulong. Pagpasok ko sa bahay ay agad akong sumandal sa nakasarang pinto habang hindi pa rin nawawala ang ngiti sa labi ko. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Sa tuwing naaalala ko ang paraan ng pagngiti ni Hunter, ang kalmado niyang boses at ang pagiging maginoo niya sa buong gabi, pakiramdam ko may maliit na paru-parong nagliliparan sa loob ng sikmura ko. Napahawak pa ako sa magkabilang pisngi ko nang maramdaman kong mainit ang mga yon. Naku Carla, huwag kang assuming. Natatawa kong sabi sa sarili ko. Baka mabait lang talaga siya. Pero bakit niya kasi ako niyayang magkape? Ibig sabihin ba nito interesado rin siya sa akin? Ay naku, napailing na lang ako bago naglakad patungo sa kwarto ko. Hunter's point of view. 2 araw ang lumipas matapos kaming magkasamang uminom ng kape ni Carla. Ngunit hindi pa rin siya maalis sa isip ko. Hindi ko maintindihan kung bakit sa dami ng taong nakilala ko sa buhay ko, siya lamang ang babaeng paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Sa tuwing gigising ako sa umaga at bago ako matulog sa gabi, kahit abala pa ako sa pagpapatakbo ng mga negosyo ko at sa mga kasong hinahawakan bilang forensic accountant, madalas kong nahuhuli ang sarili kong nakatingin lamang sa cellphone habang iniisip kung kamusta na kaya siya. Kung nakakain na ba siya o kung masyado na ba siyang napapagod sa pag-aasikaso ng mga events. Napangiti na lamang ako isang umaga habang nasa opisina. Hindi ko ugaling mawalan ng konsentrasyon sa trabaho. Ngunit sa pagkakataong yun, 3 beses kong binasa ang parehong dokumento dahil ibang mukhang paulit-ulit na pumapasok sa isip ko. Ano bang nangyayari sa akin? Ba't parang gusto kong alagaan at mahalin siya? Mahina akong tanong sa sarili ko. Sa edad kong 33, marami na akong nakilalang babae. May ilang nagtangkang mapalapit sa akin at meron ding mga ipinakilala ng pamilya at mga kaibigan. Ngunit wala ni isa sa kanilang nagpabago ng pang-araw-araw kong ginagawa. Si Carla lang ang unang babaeng nagawa yung sirain. Hindi ko man gustong aminin agad, malinaw na unti-unti na akong nahuhulog sa kanya. Nang matapos kong trabaho nung araw na yon, dumaan muna ako sa paborito kong bakery. Naalala kong sinabi niyang mahilig din siya sa cheese bread at cappuccino kaya't bumili ako ng ilang piraso bago ako nagtungo sa bahay niya. Pagkatok ko sa gate, ilang sandali lamang ay siya na mismong lumabas. Hunter? Halatang nagulat siya na makita ako. Ano ginagawa mo rito? Inangat kong paper bag na dala ko. May dala lang ako merienda. Naisip kong baka hindi ka pa nakakakain. Parang kilalang kilala mo na ako ah. Base sa mga kwento mo, kapag abala ka sa trabaho nakakalimutan mong kumain. Napailing siya habang nakangiti. Grabe, natatandaan mo pala yun? Lahat ng sinasabi mo natatandaan ko. Bahagya siyang natahimik bago ako pinapasok sa loob ng bahay. Nagkape kami habang nagkukwentuhan tungkol sa mga naging trabaho niya sa linggong yon. Napansin kong iba siya sa maraming taong nakilala ko. Hindi siya mahilig magreklamo kahit pagod na pagod. Mas gusto niyang ikwento ang mga nakakatawang nangyari sa event kaysa mga problemang kinakaharap niya. Bakit natatawa ka? Tanong niya nang mapansin niyang nakatingin lang ako sa kanya. Masaya lang akong nakikita kang tumatawa. Ang corny mo? Nagsasabi lang ako ng totoo. Natawa na naman siya. At ang ganda niya kapag tumatawa. Mula noon naging madalas na ang pagkikita namin. Kapag hindi ako abala sa negosyo ay dumadaan ako sa bahay niya. Minsan may dala rin akong paborito niyang pastries. Minsan naman dinner ang inaaya ko sa kanya. May mga pagkakataon ring pagkatapos ng event niya. Hinihintay ko siyang matapos para sabay kaming kumain sa isang tahimik na restaurant. Lumipas ang halos 1 buwan na ganun ang naging routine namin. Unti-unti kong nakilala ang tunay na Carla. Sa likod ng matapang niyang personalidad ay isang babaeng napakasimple ng kaligayahan. Masaya na siya sa isang tasa ng kape, mahabang kwentuhan at mabagal na paglalakad. Hindi siya humihingi ng mamahaling regalo at hindi rin siya napapahanga sa mga material na bagay. Isang gabi matapos naming maghapunan ay nagpa siya kaming maglakad muna sa isang parke bago ko siya ihatid pa uwi.
Mahangin ang gabing yon at hindi gaanong matao ang paligid. Tahimik kaming naglalakad hanggang sa bigla akong huminto. Napalingon siya sa akin. Oh, bakit? May gusto sana akong sabihin sa iyo eh. Napansin kong naging seryoso rin ang mukha niya. Ano yun? Sa totoo lang matagal ko nang gustong sabihin to. Pero hinihintay ko lang ang tamang panahon. Ayokong madaliin ang lahat dahil alam ko naman ding marami kang pinagdaanan. Ayokong maramdaman mong pinipilit kita o sinasamantala kong kahinaan mo. Nanatili lang siyang nakikinig. Pero habang tumatagal lalo kong nararamdaman na hindi ko na kayang itago pang nararamdaman ko, Carla. Gusto kita. Hindi lang bilang kaibigan. Hindi lang bilang taong hinahangaan ko. Mahal na kita. At gusto kong bigyan tayo ng pagkakataon na makilala pang isa't isa ng mas malalim. Hindi ko naman maipapangakong magiging perpektong lahat. Pero maipapangako kong hindi kita lolokohin. At hindi ko hahayaang maramdaman mong nag-iisa ka. Ilang segundo siyang hindi nakapagsalita. Nakatingin lang siya sa akin habang unti-unting namumuo ang luha sa mga mata niya. Akala ko mali ang sinabi ko. Ngunit maya-maya, ngumiti siya. Hunter, alam mo bang ilang araw ko rin pinipigilan ng sarili kong aminin ang nararamdaman ko? Natatakot ako dahil minsan akong nasaktan. Akala ko hindi na ulit ako magtitiwala sa kahit na sinong lalaki. Marahan kong hinawakan ng kamay niya. Hindi kita mamadaliin. Hahayaan kita kung anong gusto mong mangyari. Hindi yun ang dahilan kung bakit ako natatakot. Ang totoo mahal na rin kita. Hindi ko lang inakalang darating ulit ang araw na may isang taong magpapabilis ng tibok ng puso ko. Pakiramdam ko'y biglang gumaan ang buong mundo. Napangiti ako habang barahan kong hinahaplos ang pisngi niya. Salamat kasi nagtiwala ka sa akin at pinapangako kong hindi kita sasaktan. Ngumiti rin siya habang bahagyang namumula mga pisngi. Dahan-dahan lang tayo Oo naman, araw-araw kitang liligawan. Marahan akong yumuko at naghintay ng kahit konting pagtutol mula sa kanya. Nang hindi siya umiwas at sa halipay, bahagyang pumikit. Marahan ko siyang hinalikan sa labi. Sandali lamang ang halik na yun. Puno ng paggalang at pag-iingat. Ngunit sapat upang pareho naming maramdaman na may panibagong kabanatang nagsisimula sa buhay naming dalawa. Pagkatapos maghiwalay ng labi namin, pareho kaming napangiti. Carla's point of view. Napakabilis ng paglipas ng panahon. Pakiramdam ko kahapon lamang nang una kaming magkakilala ni Hunter dahil sa isang masakit na kabanata ng buhay ko. Ngunit sa isang iglap ay 3 taon na palang lumipas. Sa loob ng 3 taon ay napakaraming nagbago. Unti-unti kong nabuo ang pangarap na matagal kong iniingatan sa puso. Ang simpleng event styling business na minsan ay ako lamang ang gumagawa ay lumawak ng lumawak hanggang sa tuluyan kong naitatag ang sarili kong catering company. Isa yun sa pinakamalaking pangarap ko noon pa man at natupad yun dahil sa walang sawang suporta ni Hunter. Hindi niya kailanman sinabi na siyang magtatayo ng negosyo para sa akin. Sa halip ay tinuruan niya akong magplano, mag-budget, makipag-usap sa mga investors at magpalawak ng network. Kapag may hindi ako maintindihan tungkol sa negosyo, matyagaan niya akong ginagabayan. Kapag nadadapa ako ay hindi niya ako binubuhat. Hinahayaan niya akong tumayo sa sarili kong paa habang nakahawak siya sa likuran ko bilang sandalan. Dahil doon ay mas lalo kong pinahalagahan ang bawat tagumpay na unti-unti kong nararating. Sa huli ay nabuo ang Tita Carla's Catering Services. Nung una maliit lamang ang kitchen at iilan lang ang staff namin. Ngunit dahil sa sipag ng buong team at sa kalidad ng serbisyong binibigay namin, ay mabilis kaming nakilala. Dumami ang bookings namin para sa kasal, debut, corporate events, at iba't ibang selebrasyon. Hanggang sa dumating ang panahong kailangan na naming magdagdag ng mas maraming empleyado. Dahil halos puno ng schedule namin buwan-buwan. Isang Sabado ng umaga ay abala kami sa engranding wedding reception sa isang kilalang events venue. Habang iniikot kong paningin sa buong lugar, hindi ko maiwasang mapangiti. Kumpleto ang buffet setup, maayos ang dessert station, at napakaganda ng pagkakaayos sa mga bulaklak.
Masayang nagtutulungan ng buong team at kitang-kita ko kung gaano nila kamahal ang trabaho nila. Ma'am Carla, okay na po ang VIP table. Masayang sabi ng isa kong supervisor. Pakicheck na rin yung dessert station para masiguradong kumpletong lahat. Ayokong may kulang kapag dumating na yung mga bisita. Opo ma'am. Habang naglalakad ako ay may marahang yumakap sa bewang ko mula sa likuran. Hulaan mo kung sino ako. Hunter, ikaw lang naman ang may lakas ng loob na gawin yan habang nagtatrabaho ko. Pasaway ka talaga kahit kailan. Natawa rin siya bago humarap sa akin. Kamusta naman ang pinakamagaling na businesswoman na kilala ko? Huwag mo na nga akong bulahin. Nang uto ka pa talaga dyan. Hindi yun pambobola. Totoo ang sinasabi kong yun. Napatingin ako sa paligid. Tingnan mo nga, ang dami na nating napagdaanan. Tayo? Oo naman. Kung wala ka, baka hanggang ngayon nangangarap pa rin ako. Umiling siya habang nakangiti. Hindi. Kung wala ang sipag mo, hindi rin lalaki ang negosyo mo. Ginabayan lang kita, pero ikaw ang gumawa ng sarili mong pangalan. Ayaw mo nga magpatulong sa gastusin. Napangiti ako at kusang hinawakan ang kamay niya. Salamat sa lahat. Walang anuman. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula ng programa. Habang pinagmamasdan namin ang bagong kasal na sumasayaw sa gitna ng reception, ay napabuntong hininga ko. Ang saya nilang tingnan. Tumango si Hunter. Darating din ang araw natin. Napangiti ako. Excited na nga ako eh. Pinisil niya ang ilong ko. Ako rin. Excited na akong maging asawa kita. Napatawa ako ng malakas. Pagkatapos ng matagumpay na event ay sabay kaming umuwi. Pagod na pagod ang katawan ko, ngunit puno naman ng saya ang puso ko dahil isa na namang kliyente ang umuwing masaya. Kinabukasan nagpaalam si Hunter na ilalabas niya ako para sa dinner. Simple date lang kasi gusto kong magkaroon tayo ng time. Puro ka na kasi event eh. Sabi pa niya. O sige, basta ikaw ang bahala kung saan. Pagsapit ng gabi ay sinundo niya ako. Nakasuot siya ng navy blue suit habang ako naman simpleng puting bestida lamang. Habang nasa biyahe kami, panay ang kwento niya tungkol sa mga nakakatawang nangyari sa opisina, kaya't wala akong napapansing kakaiba. Pagdating namin sa isang rooftop restaurant, ay lalo akong napahanga sa ganda ng lugar. Tanaw ang mga ilaw ng syudad at napakaganda ng gabi. Grabe naman, ang sosyal. Minsan lang naman. Umupo kami at sabay na naghapunan. Habang kumakain kami ay kung ano-ano lang ang pinag-uusapan namin. Akala ko talaga, ordinaryong dinner date lamang yon. Nang matapos kaming kumain ay bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Carla. Napatingin ako sa kanya. Bakit seryoso ka? Kinakabahan naman ako sa'yo. Hindi siya agad sumagot. Tumayo siya mula sa kinauupuan niya. Nagsalubong ang kilay ko. Hunter? Maya-maya'y dahan-dahan siyang lumuhod sa harapan ko. Nanlaki ang mga mata ko. Hunter! Mula sa bulsa ng coat niya, inilabas niya ang isang maliit na velvet box. Pakiramdam ko biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Marahan niyang binuksan ng kahon at lumitaw ang isang napakagandang singsing. Carla, 3 taon na kitang minamahal. 3 taon mo ring pinatunayan sa akin na ang tunay na pagmamahal hindi lang tungkol sa matatamis na salita, kung hindi tungkol sa pagtitiwala, paggalang, at pagsuporta sa mga pangarap ng isa't isa. Ikaw ang babaeng gusto kong makasama sa bawat umagang gigising ako at sa bawat gabi na uuwi ako. Ikaw ang gusto kong makasama habang tumatanda ako. Carla, pakakasalan mo ba ako? Hindi ko na napigilan ang pagpatak ng mga luha ko. Hindi ko akalain ang simpleng dinner date na yon ang magiging pinakamahalagang gabi ng buhay ko. Napahawak ako sa bibig ko habang patuloy na tumutulo ang mga luha ko. Hunter! Hihintayin ko ang sagot mo kahit gaano katagal. Napailing ako habang umiiyak. Hindi mo na kailangang maghintay. Tumango ako ng paulit-ulit. Oo, pakakasalan kita. Yes, woohoo! Tuwang-tuwa niyang sigaw. Agad niyang isinuot ang singsing sa daliri ko bago siya tumayo at mahigpit akong niyakap. Habang yakap niya ako ay napapikit ako at napapangiti sa pagitan ng aking mga luha.
Noon ko tuluyang naunawaan na ang taong minsang sumira sa puso ko ay hindi katapusan ng kwento ko. Dahil matapos ang lahat ng sakit, panluloko at kabiguan, ipinadala ng tadhana ang isang lalaking nagturo sa akin kung anong tunay na kahulugan ng pagmamahal. At habang nakatitig ako kay Hunter, alam kong sa pagkakataong yon, natagpuan ko na ang lalaking makakasama ko habang buhay. Wakas.